Isa pong mapagpalang gabi na nandito po tayo lahat at binigyan tayo ng lakas ng Panginoon para ibalik lahat ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Tuesday pa lang, pero ramdam na natin yung habag, yung biyaya ng ating Diyos. Amen? Amen. So, ngayon po, sama-sama nating ialay ang ating mga papuri at pag-aawit sa ating Panginoon. Amen? So, sige po, sabay-sabay po tayo sa ating pag-aawit. Pag-aawit sa inyo, hindi kami magsasawa sa bawat pagtitipon namin, sa bawat fellowship namin, Lord, bilang church, Lord, para po ibalik ang lahat ng papuri na nararapat sa inyo. Panginoon, sa oras na to, siyasatin niyo ang bawat isa sa amin, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat puso namin, ang bawat isipan namin ay maging daluyan, Panginoon, ng inyong pagpapala, maging daluyan, Panginoon, ng inyong banal na spirito. Dalangin namin na ang inyong spirito, Lord God, ang siyang pupuno sa amin, Lord God. Hindi lamang sa oras na to, hindi lamang sa simbahan, kundi sa bawat araw namin, Lord, na nabubuhay kami. Church, sa oras na to, sama-sama nating awitan ang ating Diyos at ating dalangin na ang banal na spirito niya ang maging banal na tahanan natin.
salamat tunay nga o Diyos ang aming buhay ay maging mabagong sa iyo sa iyong harapan, O Lord God. We just pray, O Lord God, that our lives bring joy, constant delight, that make you smile, O Lord God, whenever you see us, our works, O Father, Lord God, Lord, our actions, O Lord, our speech. Lord, may it give glory to your name, O Lord, in whatever we do, O Lord God, in our lives, be honored, O Lord. Marami pong salamat. Hatayaan niyo sa gabi ito, Panginoon. Mas mapagbuti namin, mas maintindihan po namin, Lord God, ang nararapat na pagsiserve po sa inyo, nararapat na buhay, na kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Marami pong salamat. To you we entrust everything, both as you wish, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkakatulan niya, Panginoon. Parang dito po ay beauty, dito ay lavender, violet. May color coding pa na ngayong araw na to. Praise the Lord! Praise God! Ito po ay napaka-simple lamang pong exhortation. Isa po sa mga paalala sa akin ng Panginoon, ilan sa naging aha natin or devotion po natin no last year. Praise the Lord! Simulan na po natin para matapos natin. Praise the Lord. Okay. Okay. Now, I entitled this exhortations as Make It Happen in Proverbs 8 verse 30. Now, ang bilis po ng panahon. No, dati, iniisip natin, January na naman, ang tagal, January 1, ang tagal. Pero, kapag ikaw yung madaming ginagawa, hindi mo akala, anong week na natin ng February? Second week na. So, ilang araw na lang bago mag-Christmas. Di ba? Pero ang bilis. Parang, na lang. To give you an idea, it's only 324 days na lang. 324, 325 days na lang, no? Bibilan nyo na naman ako ng regalo. So, yun na lamang po ang panahon, no? Ang bilis, February na uli. But my next question is, no? I was thinking kasi kung what can I share, no? What can I share from the devotions, no? Mga previous devotions and all. So, I was thinking, Lord, January na, and then February na. Yung thinking natin na February pa naman, meron pang 10 months, no, to go bago matapos ang taon. But then you realize, no, natapos na yung isang buwan, ano nangyari? Ano na nangyari sa akin? Ano na nangyari sa atin? Kung kayo po yung mga tipong tao na mahilig pasensya na po, medyo inuubo po ako, kaya pag medyo namaos ako, yan, alam nyo na lang po. Pag kayo po ba yung tao na kapag pumasok yung January, or bago pumasok yung January, kayo yung mahilig magsulat ng goal? Sino po sa inyo mahilig mag-ganon? Mag-goal. Yung parang, talaga, itong 2026 na talaga, magaganito na talaga ako. O kaya ito gagawin ko na talaga. Yung mahilig mag-New Year's resolution, meron po ba mahilig mag-ganon? Si Ruby ba ganon ba? Hindi daw si Ruby, wow, di ba? Ako din, hindi ako mahilig sa gano'n. Kasi, itigil ko, kung gusto mo na gawin mo na. Di ba? So, may mga tao po na gano'n. So, probably, hindi tayo nag-New Year's resolution, no? Yung iba. Pero, meron tayong mga plinano, siguro pagtapos ng 2025, may plinano ka, na parang, by 2026, pag-iipunan ko, magkakaganito ako. Di ba? Maari po na, ano po mga plano natin, ano po yung mga goals natin, no? Maaring savings. Sa taong 2026, basta buwan-buwan, kailangan meron akong ganitong savings. Sabihin natin, 5,000 na kami ngayong savings na to. Diba? Simulan ko yan talaga ng January. Talagang simulan ka. Pero kamusta na po ba? May naipon na po bang 5,000? Sabi mo na lang, ay sa February na lang kasi may kailangan i-check out. Hindi kailangan kasi talaga yun. Parang gano'n. Did you plan to diet? Ako hindi po. Did you plan? Okay, mag-diet. Ito talaga, hindi na ako magkakanin. Once a week na lang yung karne ko. Magugulay na ako. Mula Monday to Saturday, cheat day ko yung Sunday. Mga ganon. Nangyari po ba? O baka Sunday yung
vegetables lang. Everyday pala yung karne, no? Books to read, yung mahilig magbabasa. Magbabasa talaga ako ng libro. Ito, tatapusin ko, magiging mga libro ako kayo. O kaya, isang libro na lang sa isang buwan. O sabihin natin yung sa Bible, na isang book ng Bible, in a month, tatapusin ko talaga ito maliban dun sa aha natin, no? Tatapusin ko talaga ito. Pero nasa na po tayo? Nasa Jesus backpack. Pinakamaikling verse mo, no? Be on time sa work. Simula talaga 2026, hindi ako malilate. Yung mga nag-work dito, asan po yung mga nag-work dito? Hindi ko na tatanungin kung nalilate po ba kayo, ha? O baka kayo yung mga tipong nabubuhay sa grace ni Lord. Sister, I live by the grace of God. O kaya nasa grace period ka lagi. Nung pagdating sa trabaho, ay, pasok pa sa 10 minutes. Grace. By the grace of God talaga, no? Ganun ba tayo? How about to be more prayerful? Ay, talagang magiging prayerful na ako. This coming 2026, gigising ako maaga, mag-aalat ako ng oras to pray. Are we doing that na ba? Meron na bang progress sa ginawa natin? Maghahanap ako ng trabaho. O kaya magka-career shift ako. Kasi hindi ko na talaga kahit. Gusto kong gawin to, gusto kong gawin yung ganyan. Pero nasa na po ba tayo? Nakakuha na po ba kayo na, nakagawa ka na ba kahit isang requirement dun sa plano mo na yon, no? Ano pa? To fix relationship. Meron po ba tayong nakagalit nung mga nakaraang taon na this 2026, Lord, talagang sinasabi ko sa inyo, isosurrender ko na yung sama na loob ko dito sa taong to, no? Igagawa ko ng paraan na may message siya. Pero February na, nakapag-message na po ba? Kaya kahit smile lang, no? Ano pa po? Find love. Hindi may find job. Find love. Mag-find job ka muna bago ako mag-find love. Diba po? Tama po, mami, daddy. No? Yung pag-ibig yung hinahanap, ito yung kusang dadating. Amen po ba? Kumina. Ate Glenda, di ba kusa itong darating? No. Amen. Praise the Lord. To be more committed as a worker, talagang a-attend na talaga ako ng ganito, magla-life group na talaga ako, mag-MPS na talaga ako. Starting January, gusto January 1 pa eh, parang gano'n. No? Pero, how are we? No, nandun na ba tayo sa mga, isipin po natin mga plano po natin, no? Nasaan na po tayo to get that goal, no? Nasaan na po tayo? And it's already February. So, ayan na po. So, I titled it, Make It Happen. So, from this, pinaalala po sa akin ng Lord ng isang verse. But before that, meron pong sabi ng isang NBA coach po at ito, si Rick Pitino. Sabi niya gano'n, postponing action is only postponing achievements. No? Sabi niya, kung kapag tayo ay nagpo-postpone, dinidelay natin yung action, yung achievement na supposed to be na makuha natin, pinupostpone din natin, nadidelay din, no? So, when we delay our first step, para dun sa goal na yon, what we are doing is, we delay achieving our goals. And, thus, delaying improvement. Kasi you want those things, kasi you want improvement, tama ba? Nais niyong gawin yung isang bagay na nais niyong gawin because you want to improve, you want to have some more. Di ba po? But when we delay our first step, mag-iipon ako. Ano yung first step mo? Maaaring mag-open ka ng bank account, maaaring magtatabi ka ng 100 per day. Pero if you delay that first step, no? Kasi gusto mo talaga yung Starbucks eh. Sarap talaga ng Starbucks eh. Tapos meron pang coffee dyan sa tapat, no? No, ang sarap din eh. So, ang sarap nun, no? If we delay that because of some pressure or dahil hindi tayo firm in our plans, we delay the very outcome, no, na nais nating mangyari, yung improvement na nais nating mangyari. No, this reminds me sa isa po nating devotion last year, sa verse po na ito, in Proverbs 8 verse 30. At sabi po ganito, this is wisdom in Proverbs, no? Ito po talaga ay more of yung si wisdom, which is ito po ay tumutukoy sa Holy Spirit po, no? I was the architect, sabi niya. Si Wisdom, sabi niya, I was the architect at his side. I was his constant delight.
rejoicing in His presence. Now, itong verse po na to, nung ating devotion ito, it has really an impression sa akin po. Nagkaroon po sa akin ng matinding impression po, no? For some siguro, pag-isip, parang okay lang, pero parang ang lalim po nung nagdi-devotion ako for this verse, ang lalim po nung parang gustong sabihin sa akin ng Lord na parang sampal, tama ba yung term? Parang isang panggigising sa akin po, no? Kasi hindi lang pamang po ito para sa inyo, ito po ay nagsimula po sa akin. At hanggang ngayon po ay tumatagos po itong exhortation na to sa akin, no? It shows me how efficient the Holy Spirit sa kanyang ginagawa. Kung ano yung task niya, ginagawa niya ng mabuti. Now, if we want to digest it po, no, digest lang po natin. In yung first, what you call this, first phrase or sentence po, no verse, sabi ganun, I was the architect at his side. Now, to label yourself sa isang profession, no? Architect is a profession, tama po ba? Ang sabi daw po sa, I don't know if what kind of word is this, kung anong language po, no? Or paano po siya pronounce, your architecton, parang gano'n. It means chief builder. So, parang sinasabi ni Wisdom, na ako ay kasama ng Diyos, no? Kasama ng Father, no? Na ako ang architect niya. Sabi niya, I was the architect. Ako yung nagplano. Kasi when you say architect, profession po ito, hindi ka basta-basta pwedeng matawag na architect kung wala kang board exam. Tama? Kailangan meron kang lisensya sa TRC. Tama po ba? Kailangan meron kang pinag-aralan. At hindi lang pinag-aralan. Kailangan, I think, no, si Kuya Rafi before, parang aside from the, bago ka mag-board, kailangan, hindi siya yung katulad ng, like kunyari sa amin sa nursing. Hindi yung, sa teacher na lang, sa teacher din yan. Pagkatapos kong mag-aral ng 4 years, OJT ka lang, di ba? Part pa rin ng 4 years ng OJT mo. Tapos, then, mag-board exam. Kayo na yon. So, architect, alam ko hindi eh. Kailangan mo may practice ka muna ng certain years bago ka makapag-board exam. Parang sa doctors, parang gano'n po, no? Kailangan makapag residency, parang gano'n muna, bago ka makapag-board exam. Now, the same thing, no, with architect, no, as a profession, kailangan ng board exam, they design, they plan, they oversee, ensuring functionality, safety, and aesthetic appeal. Hindi lamang po nagplano para mabuo, but kinonsider yung safety, kinonsider po yung function, kinonsider po yung aesthetic appeal. Mahilig po tayo sa mga aesthetic ngayon, di ba po? Yung timba natin, kailangan yung may pa-design na gano'n para aesthetic. Para ganyan, di ba? Yung bahay natin, tayo para aesthetic, di ba? Mahilig tayo sa gano'n. Now, ito po yung role ng architect. Ito po yung sinasabi o nilabel ni Wisdom sa sarili niya. I plan, not just plan, I oversee, I ensure na functioning. I ensure the safety and aesthetic appeal. It means that ang ibig sabihin lamang po, no, that the way the Holy Spirit describe Himself or the Wisdom describe Himself as an architect means He plans in detail. No po? He plans in detail with precision. No? Hindi lang po siya ay nagplano. Hindi lamang po siya nag-desire. No? Ito po ay may kaakibat na detalyadong pagpaplano considering a lot of things. No? The function, the safety, the aesthetic appeal, with order, with priority, with strategies. Tama po? At ito po yung isa pong impression po sa akin, no? So, paano po tayo nagplano nung pagdating po nitong year 2026, no? Sabi mo, mag-exercise ka na, pero February pa lang, until now, hindi ka pa nakakabili ng, yung mat, rubber mat ba yun, yung parang yoga mat for exercise, which is you plan to have.
Kasi nga, gusto mong exercise na gamit yun. Pero until now, hindi mo pa nabibili. No? O kaya yung dumbbell. Hindi nag-exercise, hindi ko alam. Okay, yung dumbbell, di ba? Hindi ka pa rin nakakabili, pero isa yun sa mga plano mo, kasi gusto mo mag-start ng exercise ng January. Di ba po? Until now, wala ka pa rin nabibili kasi iba yung nag-check out mo. Tama ba? Now, you plan na you plan to see, kaso di ka pa naka-open ng account. No? Which is part of your plan. No? Yung prayer. Hindi ka pa magising ng, tama kasi lagi ka napupuyat. Marahil kay Netflix or whatever po, no? Kay Facebook o sa mga Reels. No? Or kaya naman you plan to put it in a, nilipat mo yung oras ng prayer mo kasi nga lagi ka nakatulog. So, nilipat mo. Pero until now, hindi mo pa malipat. Or until now, nilipat mo nga pero you're still distracted. No? Pero you plan to improve our prayer life. You plan to improve your devotion. Pero hindi mo pa na-start. Kasi gusto mo nasa magandang notebook isusulat. Kaso hindi ka pa nakapag-check out na magandang notebook. So, sa utak na lang muna po. Okay. Bakit tumatawa? Okay, so may mga ganong bagay po, no? Which is, we delay the first step. Hindi po natin marahil napapansin, pero we delay the second step, definitely di natin magagawa if we do not do the first step. No? So we delay that, we delay the outcome. Tama po ba? Now, the learnings po, no, work with knowledge, with preparation, with plans, at maging purposeful po yung pagpaplano natin. Yung nais po nating marating, gawan po natin ang tama, ng mabusisi, ng detalyadong pagpaplano. At gawin po natin yung first step to do that. Amen po ba? Bibili na daw ng notebook. Okay. Bakit ayaw na mag-game? Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Now, your second praise is, sabi niya, I was His constant delight. Yung po yung sinabi ni Miss na. Ako po ay, constant is like, same, no? Parang hindi nagbabago. No? Ano bang Tagalog ng constant? Ay hindi nagbabago. Parang, parang yun, lagi, hindi nagbabago, patuloy na isang kaligayahan, no, sa ating Diyos, no. I was His constant delight, no. It was like parang the confidence of saying that. Can we say that confidently sa ating Diyos na I am a constant delight? Pwede po niya, masasabi niyo po talaga sa Panginoon, talaga, Lord, I am a constant delight. Kaya niyo mo sabihin, with confidence, with 100% that you can say that, I am your constant delight, Lord. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, alam mo ba? Kaya niyo po sabihin niyo. Diba? Alam niyo ba na I am a constant delight? Parang, yung confidence of saying that, no? But that is wisdom. He's absolute kasi. Holy Spirit is absolute kasi. Pero for me, parang hindi ko masabi directly talaga. Minsan nga sabi ko, Lord, do you still joy in what I do? When you are using me, do you still smile? Pag ginagamit mo po ako, pag sumasayaw mo ko, pag kumakanta ako, kapag nagpipicture-picture si Kuya Bernard, kapag nagtuturo dito, kapag ano man ginagawa ko, do I still give you, parang, do I make you smile still?